Hello mga ka-cards! Welcome back to Cards at Iba Pa, ang channel na nagbibigay sa inyo ng best tips para sa credit cards, rewards, at financial hacks. Kung first time mo dito, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating latest videos. Ngayon, pag-uusapan natin ang what to do if your credit card application is denied. Ang sakit sa dibdib kapag na-deny ang application, di ba? Pero huwag mag-alala dahil may solusyon dyan. Pag-usapan natin kung bakit ka na-deny at kung ano ang pwede mong gawin para magkaroon ng mas mataas na chance sa susunod mong application. Bago natin pag-usapan kung ano ang gagawin, kailangan muna nating alamin kung bakit ka na-deny. Usually, ito ang mga common reasons. Mababang credit score, kung hindi ka pa nakapag-build ng credit history or may late payments ka, posibleng maapektuhan ng approval mo. Masyadong mataas ang credit utilization. Kapag mataas ang utang mo sa ibang cards, nagiging red flag ito sa banks. Insufficient income, kailangang ipakita na kaya mong bayaran ng credit card bills mo every month. Incomplete o incorrect information, kapag may maling details sa application mo, automatic, reject agad. Too many applications in a short period. Kapag sunod-sunod ang pag-apply mo ng credit card, mukhang desperate ka sa mata ng bangko. Kapag alam mo na ang dahilan ng rejection, mas madali mo nang ma-improve ang chances mo next time. Ngayon, ito naman ang mga dapat mong gawin kapag na-deny ang credit card application mo. Basahin ang adverse action letter. Kapag na-deny ka, makakatanggap ka ng letter mula sa bank explaining kung bakit. Alamin kung ano ang naging issue para makorek mo ito sa susunod. Next, check at improve ang credit score mo. I-review ang credit report mo at siguruhin walang errors. Magbayad ng utang on time at iwasan ng sobrang paggamit ng credit limit mo. Next, improve your income and debt ratio. Kung posible, maghanap ng extra income o bawasan ang utang bago muling mag-apply. Next, wait before reapplying. Huwag agad-agad mag-apply ng bagong card. Maghintay ng ilang buwan bago subukan ulit upang hindi magmukhang desperado sa credit issuers. Susunod, try a secured credit card. Kung talagang hirap kang ma-approve, subukan ang secured credit card kung saan maglalagay ka ng deposit na magsisilbing collateral. Next, consider a cosigner or authorized user option. Pwede kang mag-apply ng credit card na may cosigner o kaya naman maging authorized user sa existing account ng kamag-anak o kaibigan. And, apply for a card that matches your profile. Huwag basta-bastang pumili ng premium cards. Subukan muna ang entry-level o starter credit cards na mas madaling mag-approve. At para naman maiwasan ng future rejections, sundin ang mga best practices na ito. Una, maintain a good credit score. Always pay your bills on time. Next, keep your credit utilization low. Gumamit lang ng 30% ng credit limit mo. Next, huwag masyadong madalas mag-apply ng credit cards. Spread out your applications. Next, build a stable income source. Mas stable na income, mas mataas ang approval chances. Also, be honest in your application. Make sure na accurate ang information na binibigay mo. Alamin natin kung may natutunan ka sa video na to. Ano ang isa sa mga common reasons kung bakit na-deny ang credit card application mo? A. Masyadong mataas ang sweldo. B. Mababang credit score. O C. Wala kang cellphone. Next, ano naman ang dapat mong gawin bago mag-apply ulit ng credit card? A. Mag-apply agad ng ibang bangko. B. Maghintay at ma-improve ang credit score. C. Gumamit ng ibang pangalan sa application. Anong klase ng credit card ang magandang subukan kung hirap kang ma-approve? A. Secured credit card. B. Platinum credit card. C. Business credit card. Anong ibig sabihin ng credit utilization? A. Percentage ng credit limit na nagamit mo. B. Total na halaga ng sweldo mo kada buwan. O C. Dami ng beses na gumamit ka ng credit card sa isang araw. Bakit hindi advisable na madalas mag-apply ng credit card? A. Dahil nakakaubos ng oras. B. Dahil mukhang desperate ka sa bangko. C. Dahil baka maubusan ng forms sa bangko. So there you have it mga ka-cards. Kung na-deny ka, huwag mawala ng pag-asa. Sundin lang ang mga tips na to at siguradong tataas ang chances mong ma-approve sa susunod mong application. Kung may mga tanong kayo o gusto nyo mag-share ng experience, i-comment nyo lang sa baba. And if you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and share this video sa mga kaibigan at pamilya nyo na gustong magkaroon ng credit card. Maraming salamat sa panonood. This is Cards at Iba Pa, and I'll see you on the next video. Happy swiping mga ka-cards!